Hello, hello. Hello mga ka-offloader sa Pilipinas Market. Welcome back to my channel, Offloader. Huwag kalimutan mag-subscribe naman dyan sa ating sa mga bago pa dyan na hindi pa nakapag-subscribe. Pag-usapan natin ang Philippine Stock Market. Buhay na buhay naman ang PSEI. Parang tayo, nabuhayan mag-video. So 6336, up siya ng 0.88. So meaning, ibig sabihin yan, ang mga blue chip na stock ay kulay berde. So ito yung mga advanced, mga penny stock, marami may ano. Pero yung mga most active, yan yung mga blue chip natin na halos sa blue chip na company. So pag-usapan natin ang sektor na bangko muna tayo. Medyo matagal-tagal na natin hindi na pag-usapan ang bangko, ano. So, BDO. Last nating review si BDO dito noong 16 of July. So, sabi natin na dahil may resistant yan, pwedeng bumaba at magkunso, tapos aakyat, pwedeng dumiritso umakyat. So, pinili niya yung bumaba muna at nagkunso, ano. So, ano natin, yung tanggalin muna natin. So, ngayon pa rin, meron tayong mga sell order, mga resistant dito sa taas na kailangan niyang i-break, ano, para ito'y angat-angat na talaga si BDO. So, sa long-term investment, so dito sa PCI, ano lang talaga dito, long-term investment lang talaga dito, or pwedeng swing trading. Kung pag kumita ka na, pwede mo ibenta at pag bumaba, bilhin mo ulit. Ganun ang gagawin dito para kumita ka, no? So, base sa chart action lang tayo kasi nasa chart ang action, wala sa fundamentals. Lalo na sa PSEI, ano, maraming mga kumpanya diyan na maganda ang fundamentals pero wala din naman nangyayari. So, price action tayo para hindi tayo hirap na hirap, ano? Kasi ang chart ay hindi nagsisinungaling. So, kailangan niya i-break itong, ano, ang una nating i-ano diyan, itong, ito, yung una nating i-break 128. So, bullish siya ngayon. So, kung tuloy-tuloy yan siya na mag-bullish doon at ma-break na to niyang trend line natin, nag-attempt na siya dito eh. Pero hindi lang pa niya kayang ano-ano. So, parang gumawa lang siya ng ano yan, yung higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, baka mag-higher higher na yan, di ba? Ganun lang yan naman ang ginagawa niya eh. So, base sa price action, darating din ang panahon na ma-break na tong bullish flag na yan. Ang target price ng bullish flag ay itong poste. So, napakalayo niyan, napakahaba niyang poste na yan. So, target ng ating mga broker ay, kumbaga, kung dadalhin mo yung poste na yan sa mga bangko, itong si BDO, diyan papunta yung, so, nasa 220, ano, target price nating broker, 177,186. Target price naman ni TradingView ay nasa, saan ba siya? 161, ano? Ano bang maximum niyang target price? So 199, 193 yung maximum target price ni TradingView, which is tumatama doon sa ano natin. Malapit sa bullish flag, ano, na breakout yung itong poste. So, ganun tayo mag-analysis, di ba? So, proven na yan, itong bullish flag, proven na lang yan sa, lalo na sa US market eh. Dito lang sa Pilipinas kasi medyo mabagal lang ang galawan kasi nga, nagdependent tayo, ano eh, umaasa lang tayo sa mga foreigner na bumibili kaya umangat yung presyo. Pero pag walang mga foreigner ay mas lalong kulilat ang PSA market, ano. So, kaya tiyaga-tiyaga lang. Kaya dapat tayong Pilipino, para matulungan natin na umangat, bili ng bili tayo, ano. Kaso, ang problema nating Pilipino, gusto natin na kumita kaagad, kaya pag sinabing bagsak, bagsak yan, wala yan, hindi yan kikita. Ganon yung negative thinking kaagad tayo eh. Hindi natin inintindi na oportunidad pala yan na bibilhin siya ng mura. Kasi pag mura, ibig sabihin, may tendensing umangat, ano. BPI, kung may BPI ka na savings account, bakit hindi mo pwedeng bilhin si BPI, ano? Katulad ni BDO, kung may BDO ka na savings account, bakit hindi mo hatiin yung
savings mo. Ganun yan ang gagawin dapat. Hindi puro ipon na walang kinikita. Dito, bibilhin mo, parang ipon lang din yan eh. Kasi binili mo siya, so meron kang mga dividends na matatanggap, di ba? Sa savings, wala kang matatanggap na dividends. Yun ang, dito lamang ang nag-i-invest sa mga bangko, ano, kaysa nag-iipon ka lang sa bangko. Tuloy tayo kay BPI. So, si BPI katulad nito, gumawa siya ng bullish flag, maliit. So, ginawa niya, nag-breakout. So, nag-kunso-kunso siya dito. So, ganun pa rin ang pananaw natin kay BPI. Target price ng ating mga broker ay nasa 155, 147, 143. So, ganun pa rin yan. Bullish flag naman din to. So, parehas lang din yan kay BDO. Long term tayo. Kaya hindi na natin patagalin pag-explain kasi parehas lang sila ni BDO. Ano? So, meron tayong hawak dyan. So, at nakatanggap na rin tayo ng mga dividends. So, bawi-bawi na rin. Ano? Metrobank naman. So, ito yung tatlong mga bangko na dapat magandang i-invest. BDO, BPI, MBT. Although, yung iba naman, maganda din naman. So, ito sila yung ano. So, BPI, nagkonso-konso. Sabi natin, mag-drop muna. O, magkonso. So, hindi pinili niya itong magkonso. So, diyan lang muna. Ito lang din muna ang ating diyan lang muna siya. So, kailangan talaga i-break niya yung 67, 69, 71 para umangat. Meron tayong hawak dito kay BPI. So, bullish flag pa rin. Parehas yung tatlong So, nakaganda dito kay BPI. Nasa ilalim pa siya. So, pag bimili mo diyan, Metrobank dito, may pag-asang umangat yan. 14% ang tubo. So, malapit-lapit na tayong balikan. Nasa 74 tayo. So, medyo baka matapos ang taon. 86, 85, 95 yung mga target ng ating mga broker. Converge. Ay, bakit Converge? Hindi naman to bangko. Palitan natin si PNB na lang. Ito maganda dito si PNB, si Lusyutan. So last nating review dito si PNB, So sabi natin baka dire-diretso yan. So ginawa niya, nag-drop po na. So kailangan talaga i-break niya yung 61.2. At tapos itong meron dito isa, 63.9. So ganoon pa rin, bullish flag pa rin yung mga bangko na yan. So ibig sabihin may tendency na aangat talaga yan. 60, 63. So nahit na yung 60 So 63 na lang, may parating na dividends naman si PNB yan Yan ang nakaganda sa mga bangko, mayroong dividends. China Bank, up siya ng 1. Sino ba yung si Sikbi. So, China Bank, last nating review ay dito. So, sabi natin pwedeng mag-pullback yan si China Bank dahil worst to na pero parang lalakas na ulit May balita kasi ito na matanggal sa sa tawag niyan sa PSEI, papalitan siya ng either SGP or Aboitiz Power or Maynilad. So, yun yung niya So, dito, kailangan ni China Bank ma-break tong 57.5. So, para siya aangat, So, target price ng ating mga broker naman, update lang to, ay nasa taas naman siya. Saan ba yun? Nawala yata ang natin, Hindi tayo nakuha. Pero bullish flag pa rin, So, target price, nasa 100 pa rin yung, natin. Si TradingView nga, anong target price ni TradingView? So, meron siyang target price na 85, 85, 104, 85, yung maximum niya 104. So, ibig sabihin, so tumatama yung poste natin ng bullish flag, So, yun yung ganyan. So, ganyan lang din yan. SICB, last nating review kay SICB is dito, sabi natin pwede umangat, diretso So, ganun pa rin yung natin kasi hindi din siya lumipat So, ganyan pa rin yung pananaw natin, So, long term lang talaga yung mga bangko. Nasa ilalim pa si SICB, bagsak siya, So, mayroon siyang ginawang, yung pattern niya. Ganyan yung pattern na ginawa niya, Channel, So, channel, so dalhin natin dyan. Diyan lang muna. So, nasa taas na siya. So, pwede ding gumanon yan dahil may channel diyan, pwedeng gumanon si, SICB. Pwedeng gumanon. Hanggat ma-break out niya yung channel.
nasa downward direction pa rin siya si SICB. Target price ng ating mga broker nasa 85, 101, 120, ano. So, yan ang ating review ng mga bangko. So, up ang buhay na buhay naman. So, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Uploader sa Pinas Market. Babus!